Unang Samuel Kapitulo 23. Pinapatay ni David ang mga Filisteo. At kanilang isinaysay kay David, na sinasabi, narito, ang mga Filisteo ay nakikipaglaban sa Keila, at kanilang ninanakaw ang mga giikan. Kaya't sumangguni si David sa Panginoon, na nagsasabi, yayaon ba ako at aking sasaktan ang mga Filisteong ito? At sinabi ng Panginoon kay David, yumaon ka at iyong saktan ang mga Filisteo, at iligtas mo ang Keila. At sinabi ng mga lalaki ni David sa kanya, narito, tayo'y natatakot dito sa Juda, gaano pa nga kaya kung tayo ay pamaroon sa Keila laban sa mga hukbo ng mga Filisteo? Nang magkagayo'y sumangguni uli si David sa Panginoon, at sumagot ang Panginoon sa kanya at sinabi, bumangon ka at lamusong ka sa Keila, sapagkat aking ibibigay ang mga Filisteo sa iyong kamay. At si David at ang kanyang mga lalaki ay naparoon sa Keila, at bumaka sa mga Filisteo, at dinala ang kanilang kawan, at pinatay nila sila ng malaking pagpatay, gayon iniligtas ni David ang mga tumatahan sa Keila. At nangyari nang makatakas si Abiathar na anak ni Ahimelech kay David sa Keila, na siya'y lamusong na may isang ipad sa kanyang kamay. At nasaysay kay Saul na si David ay naparoon sa Keila, at sinabi ni Saul, ibinigay ng Diyos siya sa aking kamay, sapagkat siya'y nasarhan sa kanyang pagpasok sa isang bayan na mayroong mga pintuang bayan at mga halang. At tinawag ni Saul ang buong bayan sa pakikidigma, upang lamusong sa Keila na kabkuban si David at ang kanyang mga tao. At naalaman ni David na nag-iisip si Saul ng masama laban sa kanya, at kanyang sinabi kay Abiathar na saserdote, dalhin mo rito ang ipad. Nang magkagayo'y sinabi ni David, O Panginoon, na Diyos ng Israel, tunay na nabalitaan ng iyong lingkod na pinagsisikapan ni Saul na pamaroon sa Keila, upang ipahamak ang bayan dahil sa akin. Ibibigay ba ako ng mga tao sa Keila sa kanyang kamay? Lulusong ba si Saul ayon sa nabalitaan ng iyong lingkod? O Panginoon, na Diyos ng Israel, idinadalanggan ko sa iyo, na saysayan mo sa iyong lingkod, at sinabi ng Panginoon, siya'y lulusong. Nang magkagayo'y sinabi ni David, ibibigay ba ng mga tao sa Keila ako at ang aking mga tao sa kamay ni Saul? At sinabi ng Panginoon, ibibigay ka nila. Hinahabol ni Saul si David. Nang magkagayo'y si David at ang kanyang mga tao na 600, ay tumindig at umalis sa Keila, at naparoon kung saan sila makakaparon, at nasaysay kay Saul na si David ay tumanan sa Keila, at siya'y tumigil ng paglabas. At si David ay tumahan sa ilang sa mga katibayan, at nanira sa lupaing maburol sa ilang ng Ziph, at pinag-uusig siya ni Saul araw-araw, ngunit hindi siya ibinigay ng Diyos sa kanyang kamay. At nakita ni David na lumalabas si Saul upang yuzigan ang kanyang buhay, at si David ay nasa ilang ng Ziph sa gubat. At si Jonathan na anak ni Saul ay bumangon, at naparoon kay David sa gubat, at pinagtibay ang kanyang kamay sa Diyos. At sinabi niya sa kanya, huwag kang matakot, sapagkat hindi ka masusumpungan ng kamay ni Saul na aking ama, at ikaw ay magiging hari sa Israel, at ako'y magiging pangalawa mo, at nalalamang gayon ni Saul na aking ama. At silang dalawa ay nagtipanan sa harap ng Panginoon, at si David ay tumahan sa gubat, at si Jonathan ay umuwi sa kanyang bahay. Nang magkagayo'y inahan ng mga Zipheo si Saul, sa Gaba, na sinasabi, hindi ba nagkukubli sa amin si David sa mga katibayan sa gubat, sa burol ng Hakila, na nasa timugan ng ilang? Ngayon nga, O Hari, lamusong ka, ayon sa buong adika ng iyong kalooban na lamusong, at ang aming bahagi ay ibibigay sa kamay ng hari. At sinabi ni Saul, pagpalain nawa kayo ng Panginoon, sapagkat kayo'y nahabag sa akin. Kayo'y yumaon, isinasamo ko sa inyo, inyong teruling maigi, at alamin at tingnan ang kanyang kinaroroonan, at kung sino ang nakakita sa kanya roon, sapagkat nasaysay sa akin na siya'y nagpapakatalino. Inyong ang tingnan, at alamin ang mga kablihang dako na kanyang pinagtatagwan, at bumalik kayo sa akin na may katunayan, at ako'y paroroong kasama ninyo, at mangyayari, kung siya'y nasa lupain, ay aking sisiyasatin siya sa gitna ng lahat ng mga libo-libo sa Juda. At sila'y tumindig at naparoon sa Ziph na nagpauna kay Saul, ngunit si David at ang kanyang mga tao ay nasa ilang ng maon sa Araba sa timugan ng ilang. At si Saul at ang kanyang mga tao ay naparoon upang pag-usigin siya, at kanilang sinaysay kay David, kaya't siya'y lamusong sa burol na bato at tumahan sa ilang ng maon, at nang mabalitaan ni Saul, kanyang hinabol si David sa ilang ng maon. At naparoon si Saul sa dakong ito ng bundok,
At si David at ang kanyang mga tao ay sa dakong yaon ng bundok, at si David ay nagmadaling umalis dahil sa takot kay Saul, sapagkat kinukubkob ni Saul at ng kanyang mga tao si David at ang kanyang mga tao upang sila'y hulihin. Ngunit dumating ang isang sugo kay Saul, na nagsasabi, "Magmadali ka at parito ka, sapagkat ang mga Filisteo ay sumalakay sa lupain." Sa gayo'y bumalik si Saul na mula sa paghabol kay David, at naparoon laban sa mga Filisteo, kaya't kanilang tinawag ang dakong yaon na Sela Hamalekoth. At si David ay umahan mula roon, at tumahan sa mga katibayan ng Engadi.